Pagkatapos nga ng napakagandang quarterfinals na punong-puno ng drama, excitement at more of the same type of basketball, uusad na ang FIBA World Cup Tournament sa semi-finals. Mananaig ba ang hot shooting at athleticism nitong Canada o kaya silang sabayan nitong Serbia? Abangan nyo hanggang dulo dahil gagawa ko ng isang bold prediction. SGA versus Bogdan Bogdanovic Superstar Clash. So far, napakaganda nga ng performance na pinapakita nito ni SGA. At kung tuluyan mang lumayo itong Canada, tingin ko si SGA ang magiging MVP ng FIBA World Cup Tournament. Kasi naman, nag-average siya ng 25 points per game, 5 assists at 1.7 steals per game while shooting 54% from the field. Kakaibang efficiency nga ang pinapakita nito ni SGA at ang isa pang impressive dyan, meron na siyang back-to-back 30-point games. We are witnessing one of the most impressive performance dito sa FIBA World Cup. At kung gusto ng Canada manalo bukas laban sa Serbia, kailangan ipakita ni SGA ang kanyang A-game. At sa side naman ng Serbia, hindi magpapahuli itong si Bogdan Bogdanovic. Dahil katulad nga ng sinabi ko sa inyo, nag-iibang anyo siya kapag suot na ang Serbia jersey. Against Lithuania ay umiscore nga siya ng 18 points nung first half, which is very impressive. Pero natapos lamang siya sa laro scoring 21 points. Kung gusto nga pumasok nitong Serbia sa finals, kailangan masustain nito ni Bogdan Bogdanovic ang kanyang performance. Hindi lang sa first half, kundi pati na rin sa second half. Height versus effort. Alam naman natin na ang Team Canada ay punong-puno rin ng mga NBA players. Magagaling at maliliksi, pero sa tingin ko, ang kanilang weakness ay ang kanilang size. Dahil against Brazil, dun sa laro na natalo sila, they were out-rebounded 43-37. Pero kahit maliliit itong mga Canadians na to, hindi mo sila dapat baliwalain pagdating sa rebounding. Dahil maniwala kayo sa hindi, nag-a-average sila ng 13 offensive rebounds per game na nagpo-produce ng 13 second chance points para sa Team Canada. Kaya para sa Serbia na tingin ko meron talagang height advantage kontra Canada, kailangan nilang i-secure ang box out at rebound dahil itong mga Canadians na to napakasipag. Para sa Serbia, nabanggit ko na meron nga silang height difference dito. At nakikita ko na kaya nilang pahirapan ang Canada pagdating sa ilalim. Tandaan natin na fresh from their battle sa Lithuania, meron nga silang Nikola Milutinov na pwedeng maging X-factor dito sa loob para sa Serbia. Ang magandang laro ng mga Serbian bigs, lalo na to si Milutinov, ang mag-open up ng game para dito kay Nikola Jovic at dito kay Bogdan Bogdanovic. Karugtong niyan, lamang ang Serbia pagdating sa 2-point percentage kontra sa Canada. Kaya tingin ko kailangan talaga nila itong i-take advantage. X factors. Sa isang high stakes game na tulad nito, asahan natin na yung mga star players nila ay magpuproduce at magbibigay ng big numbers. Kaya ang X-factor natin dito ay yung mga second leading scorers nila o yung mga iba pang players na aasahan para tumulong sa kanilang star players. Para sa Team Canada, si RJ Barrett ang kanilang X-factor dahil tingin ko kapag nagpakita siya ng napakagandang performance, mabibigyan ng pagkakataong magpahinga itong si SGA at kung sakali man na dikita ng laban, magiging fresh si SGA at mas makakapag-produce at makakapag-playmate. Para naman sa Serbia, ang X-factor ko ay yung kanilang rising star na si Nikola Jovic. Maganda ang naging simula ni Jovic sa tournament na to, scoring 8 points, 17 at 25 points each respectively. Pero yung kanyang last 3 games hindi masyadong maganda. Dahil nung last 3 games niya nag-score lamang siya ng as high as 8 points. Kaya kung meron mang oras na dapat pumutok itong si Jovic, dito yon laban sa Canada. Prediction time! Parehong team ay galing sa napaka-importanteng panalo. At tingin ko, para mas lumayo ka pa dito sa FIBA World Cup, kailangan mo ng dalawang bagay.
speed at size. Kaya para sa akin, ang mananalo dito ay ang Serbia. Tingin ko ang magiging diskarte dito ng Serbia ay yung tulad sa ginawa nila sa Lithuania. At yun ay i-prevent ang hot shooting ng Canada, play amazing half-court defense, and of course, dominate inside. Nasabi ko din sa video ko na meron na akong gagawing bold prediction at ito na yung aking bold prediction. Kapag nanalo ang Serbia dito sa larong ito, tingin ko kaya nilang talunin itong United States. Pero kapag Canada naman ang nanalo, tingin ko United States ang magcha-champion dito. Dahil ako personally gusto kong makitang talunin itong Serbia ang United States para mapakita nila at mapatunayan nila sa United States na hindi lang sa Amerika naglalaro ang mga best basketball players. Ikaw, sino sa tingin mo ang mananalo sa larong ito? At tig ilang puntos kaya ang i-score nito ni SGA at Bogdan Bogdanovic? Antayin ko yung comments nyo sa comment section below at abangan nyo yung aking next video. Yun lang! Peace!